Welcome back po dito sa Daily Dose of Tarot 111. Kamusta ka ngayon? I hope nasa mabuti kang kalagayan, pampisikal, mental, emosyonal o spiritual man yan. Ang video po natin na ito ay para lamang sa mga Sagittarius na may malawak na kaisipan. Kaya po tandaan na hindi lahat sa inyo ay makaka-resonate or makaka-relate dito sa ating video. Kaya po try nyo tingnan yung inyong natal chart. Ayan yung sun, moon, and rising ninyo. Paano ba yun ninyo makikita? Type nyo po sa Google, natal chart, and then piliin nyo po or click ninyo yung Astro Cafe na link. Dapat alam nyo po kung anong oras kayo pinanganak at kung saang lugar. Lalabas po dun yung buong chart ninyo, yung buong natal chart ninyo, lahat ng planets, lahat ng degrees, ganyan. Basta lahat makikita nyo po. At kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, please subscribe and hit the bell button para lagi kang updated. Kung nais mo namang magpa-private reading, i-DM mo lang ako directly sa aking Facebook page. Matatagpuan mo yung link sa description box. O kaya naman, type nyo na lang po directly sa Facebook, Tarot Intentions by Alfian Reyes. Yan po yung ating Facebook page. Yan yung name natin. At kung di ka naman po mag-i-skip ng ads, maraming salamat sa iyong suporta. Mag-iwan ka na din ng bakas para naman malaman ko kung sino ba yung mga active na Sagittarius dito sa aking channel. Tingnan natin your current financial status. We have clarity. Okay. Very clear, no? Very clear ang inyong pananaw pagdating sa inyong kaperahan ngayon. Pwede rin kasi ano ba, I don't know, fix ba yung kinikita ninyo? So very clear talaga sa inyo kung saan nyo yan gagastusin. O kaya naman wala pa kayong hawak na pera dito pero malinaw na talaga sa kaisipan mo na dito ko gagastusin yung pera ko. Ito yung next project ko. But let's see ano pa yung energy. We have 7 of Wands. Yes, very clear talaga, no? Na yung yes, very clear para sa inyo, Sagittarius, na yung kaperahan ninyo, ngayon, gusto nyo talaga, kayo lang yung makinabang. Sabihin natin, your family, or kayo talaga, kasi, diba, kayo naman yung kumikita niyan. Kayo yung nagpapakahirap dyan. Kaya po, pwedeng may mga tinatanggihan kayo rito. And, dahil nga may goals talaga kayo rito, ang dami nyong tinatanggihan, napuntahan, or kunwari, ini-invite kayo, tumatanggi talaga kayo dito. Sabihin natin, parang ngayon nagkukulong ka muna sa bahay. Nag-iingat ka kung paano mo ba gagastusin yung pera mo. Pinipili mo po talaga, in short, yung mga pupuntahan mo. Will this bring you benefits ba? Or ano ba yung, sabihin natin, tinitignan mo talaga, ano ba yung mapapala mo dun sa pupuntahan mo? Inaalis mo muna yung yung mag-e-enjoy ka lang. Pwedeng yung pinipili mo, yung mag-e-enjoy ka, tapos kikita ka pa. Or basta may mag-gain ka na something, hindi lang saya. Diba? Hindi lang panandali ang saya. Tipong ganon. Tignan po natin. Tapos meron din ako nakikita rito, may goals kayo na, kung meron kayong utang hindi lahat sa inyo may utang. Pero kung meron po kayong utang dito, very clear sa isipan ninyo na ngayong taon ninyo, i-clear talaga yung debts po ninyo. No, ngayon nyo babayaran. Yun yung goals ninyo. Kaya din yung iba, ayan nga po, umiiwas muna kayo ngayon. Ano ba yung blockages? Ano ba yung hadlang sa finances mo? We have 8 of Swords. Ayun nga, yung iba kasi sa inyo, pwedeng may utang po talaga kayo. So, isa yan sa nakaka-block talaga ng inyong finances. Kaya kung gusto ninyo na by 2026, mas maluwag na yung kaperahan ninyo, mas maluwag na kayo sa buhay, bayaran nyo po talaga yung mga kautangan ninyo ngayong taon na to, if ever mayroon man. Tapos, isa pa na nakakapagpabagal ng ninyo, ng flow ng finances ninyo, yung nai-stack kasi kayo rito. Yun nga, dahil may utang yung iba sa inyo, or nai-stuck kayo sa isang trabaho na hindi na po talaga kayo masaya, hindi na siya fulfilling para sa inyo. Ayan nga. Trabaho ito. Pwedeng trabaho or negosyo. Meron kasi dito pwedeng nagne-negosyo po kayo na parang lang, just to survive. Yung tipong mapaikot mo lang, hindi ka nakakasubi, hindi ka nakakapagtabi, yung tipong ganon. Yung parang lahat ng kinita mo, alam mo na parang break even lang. Balik lang kaagad yun sa puhunan mo, tipong ganon. Isa yan sa nagpapabagal po ng growth ninyo. Pagdating sa finances, hindi kasi lumalago
Oo. Parang ano ba, fix din yung ano ninyo rito. Yung attention ninyo, yung mata ninyo na ito lang yung gagawin mo. Kahit ang daming opportunities. Sabihin natin, opportunities para mapalago mo yung negosyo na ito. We have Queen of Pentacles. We have Knight of Pentacles. Okay. Meron din po dito na ang blockages naman para sa inyo is yung ito. Sabihin natin, yung hindi po kayo nakokontento. Ayan, may mapaghanap kasi rito eh. So, parang konting aberya lang. 'Di ba? Sa halip na solusyonan po ninyo yung inyong problema dun sa kunwari sa negosyo ninyo. Ang ginagawa ng iba sa inyo ay sasara ko na tong negosyo na to at hahanap ako ng bago. 'Yun. Sabihin natin yung iba parang wala po kayong tiyaga. Though marami talagang Sagittarius na magaling sa negosyo. Pero 'yun, yung iba sa inyo ganito ang pinapakitang energy. 7 of Swords. Ayan. 4 of Pentacles. Tapos yung iba po sa inyo, no? Hindi ko alam kung kayo to. Meron dito ayaw malamangan. Or meron dito sa paligid ninyo ayaw niya na nalalamangan mo siya. Ayan. Kaya kung meron dito, humihingi kayo ng favor towards that person, alam mo na kayang-kayang bigay ng tao na yun yung favor na hinihingi mo, pero tinatanggihan ka niya. Kahit sabihin natin na siya, marami ng favor na nahingi sa'yo, ayan, mafe-feel mo, or malalaman mo ngayon, sino yung tao na yan, na parang sinasabotahe ka niya. So, ayan yung mga pinapakita dito na blockages. Pagdating sa kaperahan po ninyo. Pwedeng kayo, at meron talagang tao dito na nananabotahe sa inyo. Check natin your financial challenges ngayon. Your financial challenges. 3 of Swords. The Tower. Bahay yung pinapakita rito. Pwede rin may na ospital. Pwede may na surgery. Oo, more on sakit yung pinapakita po dito, Sagittarius. Pwede rin talaga may third party. So, ganito, kung meron kayong karelasyon, tapos, di ba ang ganda-ganda ng pangarap ninyo together, tapos malalaman mo may third party pala yung tao na yon. So, ito yung, ayan, natingnan mo, di ba may clarity tayo rito. Nung una, parang tumatanggi ka pa, or hindi mo ma-absorb ng isipan mo na niloko ka ng person mo. Ayan. So, ayan po. May madidiscover ka rito. Parang gumuho lahat. Ganon. Di ko alam kung naranasan nyo na to or mararanasan nyo pa lang. Pero yan yung energy kasi na pinapakita sa atin dito. It's either may na-hospital, may nalaman kayo na may third party. At meron po dito, pwedeng nagpapagaling pa lang kayo. So, pwedeng nagte-therapy, or kung hindi kayo ito, pwedeng isa sa family po ninyo. May nagte-therapy, meron po dito na basta nagpapagaling pa yung iba sa inyo, may maintenance kayo, ayan. Meron din pinapakita po dito, pwedeng may anak po kayo na may special needs. Ayan, so yes, yun talaga yung financial challenge po ninyo. 'Di ba? Parang sabihin natin, day by day ba yan? Or araw-araw ba yan? Kasi pwedeng may iniinom na maintenance, may gamot po, ganyan po. So, pwede rin may nagte-therapy dito na anak po ninyo. So, tignan natin. Ano naman yung financial strength mo? Sagittarius, ano naman yung financial strength mo? 9 of Pentacles. Okay, actually, alam nyo, marami kayong natanim talaga dito, no? Na kabutihan. Kaya lang kasi, ayan, no? Marami din naman dito na yes, nataniman nyo ng makabutihan yung tao na yon, pero ayaw kasi kayo makita mag-succeed niyan. Oo, your financial strength, i-appreciate mo kung ano yung mayroon ka ngayon. Madami pang babalik sa'yo. Pwedeng ito ay hindi galing sa mga tao na sabihin natin na ginawan mo ng mabuti, kung hindi ito ay good karma mo, pero hindi sila yung magbibigay nun. Okay, your financial strength here is, ayan, meron ditong mga kontrata kasi. Hindi ko alam kung re-reviewin mo yung mga contracts na to, or, ayan nga, may pipirmahan ka rito. So, yung iba po sa inyo,
Pag-aayos din kasi to pag travel ito. So, this is your financial strength. Pwedeng yung kaperahan ninyo, nilaan nyo talaga rito. May pinag-iipunan talaga kayo. Pwedeng ito ay pagbiyahe. Pwedeng ito po ay for leisure, pero mas marami dito more on sa trabaho yan. Okay? Pwedeng mag-work sa abroad yung iba sa inyo. Or sabihin natin kung kayo ay nasa province, pupunta kayo ng city para mag-work. So, pwedeng yun po yung pinag-ipunan po ninyo. So, tignan natin, where will you find abundance ba? Sa negosyo? Sa trabaho? Or both? Pili po kayo ng isa. One, two, or three. Number 1, Six of Swords. Ayan, kailangan nyo daw ng new environment. More on ito po ay, trabaho. Kung meron kayong trabaho ngayon. Pero kung nagne-negosyo po kayo, ang sinasabi lang dito, lipat kayo ng place. Lipat kayo ng nirerentahan po ninyo. Ayan. Okay, number 2, we have Four of Cups. More on ito po ay trabaho. Number 3, we have Five of Swords. Ito naman po ay, ayan, trabaho din to actually. Mag-iingat lang kayo, no? Kasi maraming naiinggit sa inyo na co-workers po ninyo. At will money be coming your way soon ba? Tingnan natin. May hinihintay po kayong kaperahan. Let's see kung paparating na ba. Malapit na ba? Eight of Pentacles, yes po. Basta tuloy-tuloy daw yung pag-focus ninyo dyan sa kaperahan na yan or sa kung ano man yung ginagawa ninyo, darating daw po yung pera. Dalawang 8, no? So, tuloy-tuloy na po ang daloy ng magandang pera sa inyo. Do not lose hope and focus your energy dun sa mga bagay talaga na may mabe-benefit po kayo. Hindi po yun masama. Okay? Mag-focus kayo dun sa may mabe-benefit kayo ngayon. Yan lamang po. Sagittarius, maraming salamat and see you again on my next video.